Bumuo na ang LTFRB ng team na tututok sa investigasyon ng aksidente sa Skyway nitong Lunes. Ibinahagi naman ng driver ng nahulugang van at ng ilang nakaligtas sa pasahero ang kanilang karanasan noong nangyari ang aksidente. May news to go si Bernadette Reyes. Kasunod ng pagpapagewang-gewang ng Don Mariano Bus, ang pagbagsak nito sa minamanehong close van ni Gilbert Montalanya na eksplosibo kong nakausap. Bagamat may sugat pa sa muka, maayos na ang kondisyon niya at nakakalakad na, bagay na hindi rin niya inakalang mangyayari pa. Nakita ko po sa taas na bumagsak po yung bus. And then din na po ako nakaiwas gawa nga po nang may sinusundan akong jeep and then may kasalubong po. Ni-expect po ko nung time na yon, sabi ko katapusan ko na. May sugat sa ulo pero tandang-tanda rin ni Pepe Padilla ang nasaksihan. Isa siya sa mga pasahero ng nahulog na bus. Nung kumaliwa siya ulit, nilagay ko na yung bag ko sa dibdib ko. Tapos kumapit na ako sa upuan. Nung pagkanan niya ulit, para nang lumipad yung bus eh. Hindi na nakita ko parang hindi na bumangga doon sa simento sa railing ng Skyway, parang doon na lang sa tubo. Ang driver ng bus na si Carmelo Calatcat nasa ICU pa rin. He is to be intubated to help in the breathing process. Sa ngayon ayon sa PNP Highway Patrol Group, hawak na ng piskalyang reklamo kaugnay sa aksidente. Kaya ito na rin ang mag-iimbestiga sa nangyari. Ang LTFRB naman bumuo ng sariling investigating team. Una nang natukoy na posibleng naging problema ang pudpud na gulong ng bus. Na isa rin sa napakaraming problemang naobserbahan sa iba pang bus ng Don Mariano na ininspeksyon ng LTFRB. May 5 bus na worn out tires. Tapos may isang unsightly body. Tapos yung mga iba, defective parts na. Kaya ng mga broken tail light, signal lights. Tapos kulang ang tornilyo, yung stud. Tapos may crack windshield. Sunod namang sisilipin ng LTFRB ang iba pang bus liner na pag-aari rin ng pamilya ni Dr. Melissa Lim na siyang presidente ng Don Mariano Transit. Plano rin ito mag-surprise inspection sa mga bus alinsunod sa utos ng Pangulo. Pero posible kayang hindi lang mga bus kundi mga driver ang may problema? Lalo't sa pag-aaral ng Labor Department noong taong 2012, lumalabas na lampas sa 8 oras ang biyahe ng mga bus driver, kaya pagod ang marami sa kanila. Iniutos na ng DOLE na gawing hanggang 12 oras na lang ang biyahe ng mga driver, pero hindi pa rin yan natutupad at tinututulan pa nga ng ilang driver. Porsyentuhan pa rin kasi ang kita nila imbis na standard pay. Kung 8 oras lang po, hindi po namin kaya siguro namin ikota yung ma'am kung 8 oras lang. 16 oras. 16? Okay. Pag kunyay, ganun kayo katagal nagmamaneho, sa tingin nyo, okay pa yung pagmamaneho nyo? Pagod na pagod kayo? Okay lang ma'am, kasi pagdating doon, pipila kami, tutulog kami. Bernadette Reyes, GMA News.